Nandito ako ngayon sa Mayon Planetarium. Ito ay sa Tabaco City din, dito lang sa taas ng skyline. Nakakatuwa, no? Ang daming namamasyal dito, matanda, bata, sanggol, dala nila. Pero nakakatuwa kasi kukunti lang ang tao ngayon. At ang gusto ko pong i-share sa inyo ay ang about sa ating life balance. Saan generation ka ba nabibilang? Baby boomers, Gen X, millennials, Gen Z, Gen Alpha? Well, ano bang generations ka nabibilang? Kapag family tree ang ating pagbabatayan, you might be the first generation to start anew, or the second generation to continue, or you might be the third generation who forgets the sacrifices of the older generations of your family. Ang ipinupunto ko dito ay yung life balance. Alam ko, naririnig nyo na ito. First generation, work hard. Second generation, enjoys. But third generations, sell. Maliwanag na siguro sa inyo ang ibig kong sabihin. Gawin nating balanse ang buhay. Sabi ni Solomon, may panahon ng pagtitipon, may panahon ng pagkakalat ng tinipon. Tayo, kapag tayo ay nagtatrabaho, sikapin natin na bigyan natin ng bahagi ang ating sarili. Bigyan natin ng kaunting luho o layaw ang ating sarili at hindi yung puro ipon. Bilang kasi isang negosyante ay ipinatutupad ko sa aking sarili yung 8 jars principle. Bago ako magpatuloy, alam nyo, naaawa ko doon sa mga tao na simula bata hanggang sa tumanda, trabaho ng trabaho para sa anak ko, para sa pamilya ko, hanggang sa sila ay namatay na nagtitiis at naghihirap. Pero pagkatapos pinag-i-enjoyan lamang ito ng isang, kung ang anak mo ay babae, o edi mag-i-enjoy dito ay yung kanyang asawa na hindi naman naghihirap sa paghihirap ng inyong pamilya. And then pagkatapos nito, yung ang mag-i-enjoy naman ay yung inyong apo, na kung saan ay wala na siyang alam sa mga paghihirap at pagtitiis na ginawa ninyo. Kaya may alam nga ako dito sa aming lugar na nagtiis na yung ulam nila. Ang ulam nila tuyo. Sa mag-asawa, ulo. Then, yung katawan sa mga anak. At pag may natira pa, yung pinagbabaran na suka, yun ang ulam nila sa hapunan. Pero yumaman yung mag-asawa. And then, nung mamatay yung mag-asawa, pinagpatuloy naman noong kanyang mga anak ang business. Pero pagkatapos nito, nabalita ko nitong huli, ibinenta na ng mga apo ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanila. Basta yung negosyo natigil na, namatay na yung kanilang mga hanap buhay na talagang minana sa kanilang lolo at lola. At ngayon, hindi ko na malaman kung nasaan sila. Well, sabi ko nga bilang isang negosyante, pinatutupad ko sa aking sarili ang 8 jars principle. Sa 100% na kinikita ko ay naglalaan ako ng ilang bahagi sa pagkakaloob sa Diyos, sa kapwa, at ang ilang bahagi sa pang-araw-araw na gastos. Yun yung sa kuryente, sa pagkain, sa tubig, at kung ano-ano pang mga bayarin dito sa aming tahanan. Ang certain percentage naman ito ay para sa savings, sa medicines, sa illnesses expenses, at may porsyento naman syempre para sa aking sarili. Ako'y hindi nagsisigarilyo, pero meron din naman akong bisyo. Mamasyal, kumain. Huwag nating tipirin ang ating sarili. Pagpapatuloy nga ni Solomon, may panahon ng pagtitiis, may panahon ng pagsasaya, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. At gaano ba kalungkot kung tayo ay iiyak na lamang at magtitiis habang buhay, at pagkatapos nito'y ang mag-i-enjoy ang ating mga anak at ang ating mga apo. Bahaginan natin ang ating sarili, ipamuhay natin ng maayos at maging balanse ang ating buhay. Yun lamang po ang nais kong iwan sa inyo, at sana sa aking naikwento sa inyo, itikapulutan ninyo ng aral upang ang bawat isa sa atin ay laging may malusog na buhay.